Sa isang tahimik na bar, nagtagay sina Fang Yi at Wang Liang gamit ang kanilang mga baso ng serbesa. Umupo sila at uminom, nagkumustahan matapos ang 3 taong hindi pagkikita. Napansin ni Fang Yi na ang kanyang matalik na kaibigan ay tila mas naging mature, at inisip niya na marahil ay naging mahirap ang kanyang panahon sa hukbong sandatahan. Ikinwento ni Wang Liang ang kanyang mga karanasan sa militar bago niya tanungin si Fang Yi kung kamusta na ito. Si Fang Yi ay nagbigay ng isang simpleng tugon, sinabing siya ay nasa mabuting kalagayan at nakapag-aral na sa kolehiyo. Habang umiinom ng serbesa, naisip niya ang kanyang nakaraang buhay. Sa magulong panahong iyon, hindi na niya muling nakita si Wang Liang. Naaalala niyang bilang isang sundalo, marahil ay namatay ito sa isang nakalimutang labanan. Naisip niya kung sa pagkakataong ito, sa kanyang bagong buhay, maaari ba niyang baguhin ang kapalaran ng kanyang kaibigan. Pagkaraan, binago ni Wang Liang ang paksa, naging mas seryoso ang kanyang tono. Tinanong niya si Fang Yi kung nakakita na ba ito ng anumang kakaiba nitong mga nakaraang araw, tulad ng mga zombie o halimaw mula sa pelikula. Agad na nag-ingat si Fang Yi. Alam niyang hindi nakapagtataka para sa isang sundalo na malaman ang tungkol sa spiritual energy revival, ngunit ang direktang tanong ay tila isang pagsubok upang alamin kung ano ang kanyang nalalaman. Nagkunwari siyang walang alam at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Wang Liang. Napabuntong hininga si Wang Liang at ipinaliwanag na hindi siya nandito upang aliwin siya, kundi upang bigyan ng babala. Sinabi niya kay Fang Yi na sa nalalapit na hinaharap, ang lahat ng kanilang pinahahalagahan, edukasyon, kayamanan, katayuan, ay mawawala ng halaga. Ang buong kaayusan ng mundo ay malapit ng magbago. Tahimik na nakinig si Fang Yi, walang ipinapakitang emosyon habang nakatitig sa kanyang basong walang laman. Alam niyang ang mga karaniwang sundalo ay may panata ng katahimikan at hindi maaaring magbunyag ng mga detalye tungkol sa spiritual energy revival. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Tinukoy siya ng militar bilang target at si Wang Liang, ang kanyang kaibigan noong bata pa, ay ipinadala upang subukan siya. Si Wang Liang, nang makita ang katahimikan ng kanyang kaibigan, ay sinubukan siyang bigyan ng katiyakan. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, na hanggat hindi siya nagbubunyag ng anumang bagay, magiging maayos siya, ngunit naunawaan ni Fang Yi ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap na kamangmangan, sinusubukan pa rin siya ng kanyang kaibigan na tulungan siya, kahit na nasa panganib na lumabag sa mga tuntunin ng militar. Mabait na binabalaan siya ni Wang Liang na mag-ingat sa mga darating na pagbabago. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang mag-vibrate ang telepono ni Wang Liang. Sinagot niya ang tawag, at isang galit na boses sa kabilang dulo ang nag-utos sa kanya na bumalik kaagad sa kanyang team at mag-ulat sa target na lokasyon sa loob ng 10 minuto. Napalingon si Wang Liang. Tinanggap ang utos habang tahimik na nanonood si Fang Yi. Agad siyang tumayo at bago siya umalis, humingi ng paumanhin kay Fang Yi at ipinaliwanag na mayroon siyang agarang misyon at hindi siya makita sa bahay. Nang malapit nang umalis ang kanyang kaibigan, ibinaba ni Fang Yi ang kanyang pagkilos. Tinanong niya kung ang misyon ay nauugnay sa espiritual na muling pagkabuhay ng enerhiya at sinabi sa kanyang kaibigan na isama siya. Huminto si Wang Liang. Lumingon kay Fang Yi na may halong pagkagulat at pagkalito. Tumayo si Fang Yi at hinawakan ang kwelyo ng kaibigan. Sinabi niya kay Wang Liang na dalhin siya sa kanyang mga nakatataas, na ipinaalam sa kanya na alam niya ang tunay na dahilan ng kanilang pagkikita. Pinapanatag niya ang kanyang kaibigan. Sinabi sa kanya na kahit hindi niya alam kung ano ang alam ng kanyang mga superior, alam niyang hindi siya sasaktan ni Wang Liang. Ipinaliwanag niya na mas interesado siya sa kung ano ang pakikitungo ng militar. Alam na dapat itong nauugnay sa malalaking pagbabagong nangyayari sa mundo. Dahil pinangangasiwaan na ng Spiritual Energy Association ang mga halimaw, na-curious siya kung ano ang papel ng militar, at gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili. Pumayag si Wang Liang, at magkasabay silang naglakad patungo sa isang napakalaking, mahigpit na binabantayang base militar sa isang lambak ng bundok, na may nakapaskil na pangalan. Military No. 19 Spiritual Forbidden Zone. Habang papalapit sila, namangha si Fang Yi sa matinding kapal ng espiritual na enerhiya sa lugar. Napansin niyang ang antas ng konsentrasyon ay napakataas, marahil ay lumampas pa sa isang karaniwang pollution zone. Nang sila ay sinalubong ng isang squad ng mga sundalo,
Isa sa kanila ang nag-utos kay Wang Liang na bumalik sa kanyang pangkat. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, pinayagan ng mga sundalo si Fang Yi na makapasok sa base, na dinala siya sa isang maliwanag na koridor. Sa loob ng base militar, sina Fang Yi at Wang Liang ay dinala sa isang napakalaking parang kuweba na lugar ng pagsasanay. Doon, isang malaking grupo ng mga sundalo ang nasa isang desperadong labanan, gamit ang kumakaluskos na asul na enerhiya upang pigilan ang isang napakapangit, matinik na itim na nilalang na may kumikinang na pulang mata. Malupit ang paglaban ng halimaw, naglalabas ito ng nakapaminsalang sinag ng pulang enerhiya na sumisira sa hanay ng mga sundalo, nagdudulot ng mga sigaw ng sakit at takot, mula sa isang mataas na plataporma, nakamasid ang isang matatag at pulang buhok na opisyal, nakatingin ng kritikal sa eksena. Si Fang Yi, na dinala sa kanyang harapan, ay agad na nakilala ang kapangyarihan ng halimaw bilang halo ng dalawang magkaibang katangian. Kinumpirma ng opisyal ang kanyang iniisip, sinabing ang halimaw ay isang perpektong halo ng madilim at apoy na mga katangian, na ginagawa itong kakaiba at malupit. Idinagdag niya na malubhang nasugatan nito ang ilan sa kanyang mga sundalo. Isang caption ang nagpakilala sa kanya bilang isang 3-star Ghost Realm officer na nagngangalang Ji Royen. Nang makita niya si Wang Liang, binanggit niya ang kanyang pangalan, at agad siyang napatayo. Galit niyang tinanong kung bakit niya dinala ang isang hindi autorisadong tao sa isang pinaghihigpitang lugar. Ngunit bago niya maipaliwanag, pinutol na niya ito. Bahagyang lamambat ang kanyang ekspresyon nang sabihin sa kanya na kalimutan ito. Ipinaliwanag na ang sitwasyon ay apurahan at kailangan nila siyang sumali kaagad sa pormasayon. Pagkatapos ay ibinoling niya ang atensyon kay Fang Yi. Wala siyang nakitang espesyal tungkol sa kanya. Binanggit na ang kanyang espiritual na enerhiya ay bahagyang aktibo lamang. Sandaling inisip niya kung siya ba ang makapangyarihang pioneer na hinahanap nila. Ngunit ibinasura ang iniisip, alam niyang kailangan niyang tumuon sa labanan. Binigyan niya ito ng mahigpit na babala, dahil kaibigan siya ni Wang Liang. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit nasa restricted area siya, at responsibilidad niya na ngayon ang buhay niya. Nanumpa rin siya na ilihim ang anumang bagay na nakita niya, sagot lang ni Fang Yi na naiintindihan niya. Nang matapos yun, kinuha ni Ji Royen ang utos. Kinuha niya ang isang napakalaking kanya ng enerhiya at sinigaw ang pangalan ng dalawa sa kanyang mga sundalo. Agad namang kumilos ang dalawang lalaki, nababalot ng asul na enerhiya ang kanilang mga katawan habang malapitan nilang nilabanan ang halimaw. Pagkatapos ay itinutok ni Ji Royen ang kanyang kanyan at nagpaputok ng napakalaking putok ng purong enerhiya sa nilalang. Ang pag-atake ay tumama sa halimaw ng direkta, na lumikha ng isang malaking pagsabog, ngunit ang nilalang ay malayo sa matalo. Nagpakawala ito ng galit na dagendong habang ang anino nitong anyo ay nagsimulang magpintig ng nakakatakot na pulang ilaw. Ang pangil nitong bibig ay lumaki at mas nagbabanta, malinaw na ang pag-atake ay nagpagalit lamang, na naging sanhi ng paglala ng mutation nito. Ang galit na halimaw ay hamampes gamit ang malalaking kuko nito, at isang sundalo ang sumigaw ng babala sa kanyang kasama. Nagawa ng isa pang sundalo ang pag-atake, ngunit ang lakas ng pag-atake ay nagpalipad sa kanya pabalik. Agad na pinamunuan ni Ji Royen, inutusan ang kanyang koponan na huwag maging pabaya at panatilihin ang kanilang distansya. Alam niyang kailangan nilang tapusin ang nilalang bago nito makumpleto ang ebolusyon nito. Sa pagmamasid sa gilid, humanga si Fang Yi sa pagganap ng sundalo. Nakita niya ang isang mahusay na sinanay na pangkat ng mga kasama na lubos na nagtiwala sa isa't isa, na may hindi kapani-pani walang disiplina at koordinasyon. Alam niya na ang bawat tao ay mahalaga, at na kapag sila ay nagtutulungan, maaari silang magpakawala ng isang kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanilang mga individual na lakas. Ang pag-iisip na ito, gayunpaman, ay agad na naputol ng mapagtanto niyang ang kapangyarihan ng halimaw ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Sinigawan niya ang mga ito na tumakbo, nagbabala sa kanila na hindi sila katugma ng nilalang sa kasalukuyang kalagayan nito. Ngunit ang kanyang babala ay nawala sa kaguluhan, nagpaputok ang halimaw ng napakalaking sabog ng dark purple na enerhiya, na nagpalipad sa mga sundalo. Tumanggi si Ji Royen na umatras. Inutusan niya ang kanyang team na itaas ang kanilang alert level at i-upgrade ang mutation level ng restricted area. Sa galit na galit, inutusan niya na walang uurong, huli na ang lahat. Kumpleto na ang pagbabago ng halimaw,
Nakatayo na ito ngayon bilang isang malaking, demonyong halimaw, na natatakpan ng itim at pulang apoy. Ang mga mata nito ay kumikinang sa purong kasamaan. Ang isa sa mga sundalo ay sumigaw ng isang nakakatakot na babala. Ang masamang aso ay ganap na nahalo sa madilim na katangian at natapos ang mutation nito. Ang nag-iisang mata ng nilalang, na ngayon ay isang nasusunog na pulang globo, ay nakatuon sa isang bagong target. Itinuon nito ang tingin kay Wang Liang, na nakatitig lang sa likod, nanlamig sa takot. Habang ang halimaw ay naghahanda sa pag-atake, sina Ji Royen at Fang Yi ay parehong nag-react sa takot, na napagtanto na nasa panganib si Wang Liang. Nang makumpleto ng halimaw ang ebolusyon nito, na umaarangkada sa isang sabog ng kapangyarihan, isang sundalo ang marahas na itinapon pabalik sa pamamagitan ng pagdagsa ng enerhiya. Agad na sumigaw si Ji Royen para sa atensyon ng kanyang koponan, na ibinalita na ang C-level na masamang aso ay ganap na nag-mutate at ngayon ay reclassified bilang isang B-level na banta, na nangangailangan ng agarang pagbabago sa kanilang plano sa labanan. Ang sundalong itinapon sa lupa ay umubo ng spray ng dugo. Sumugod si Fang Yi sa kanyang tabi, sinalo siya at tinanong kung ayos lang siya. Ipinaliwanag ng nasugatan na sundalo na sinubukan niyang magpadala ng espiritual na enerhiya sa pumipigil na kwelyo ng halimaw. Ngunit ang ebolusyon ng nilalang ay naging sanhi ng marahas na pagsabog ng aparato. Sa kabila ng pag-ubo ng isang itim, makapal na likido, sinubukan ng sundalo na maging matapang, na sinasabi kay Fang Yi na huwag mag-alala tungkol sa mga opisyal ng Restricted Area 11. Nakatingin lang si Fang Yi sa isang malungkot, galit na ekspresyon, na napagtanto na ang kanyang mga normal na sandata ay wala ng silbi. Ibinagsak ni Ji Royen ang kanyang heavy energy cannon sa lupa. Tumayo siya sa harapan ng kanyang natitirang mga tropa, hindi natitinag ang kanyang determinasyon, nagbigay siya ng pangwakas, desperadong utos, anuman ang dapat nilang gawin, kahit na ang buhay nila ay kabayaran, hindi nila maaaring hayaang makatakas ang B-level na mutation na ito sa restricted zone. Ngunit nang siya at ang kanyang koponan ay tatayo na, diretsyong humakbang si Fang Yi sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Hiniling ni Ji Royen na malaman kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya. Ngunit hindi niya ito pinansin, ang kanyang mga mata at kamay ay nagsimulang lumiwanag sa isang makinang na asul na liwanag habang ang mga arko ng hilaw na kidlat ay kumaluskos sa paligid niya. Isang malinaw na senyales na siya mismo ay sasali sa labanan.